Sa mata ng iba, ang pagsasabong ay isang iligal na gawain at sugal. Ngunit para sa ilang mga tao, ito ay libangan at kanilang pinagkakakitaan ng pera para may pambili ng pagkain para sa kanilang pamilya. Kaya't hindi natin mahuhusgahan ang mga taong naghahanap buhay para lamang may mabiling pagkain na ihahanda sa hapagkainan. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Karine at Sir Froy. Bago ko simulan ang aking kwentong ibabahagi sa inyo, ay nais ko lamang magpasalamat dahil binigyan nyo ng pagkakataon na ibahagi sa inyo ang kwento na aking ibabahagi sa araw na ito. Ako nga pala si Erico. Hindi ko tunay na pangalan. 61 taong gulang na ako ngayon. Kaarawan ko noong nakalipas na buwan. At ang aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1978 sa isang bayan sa Mindoro. Laking Mindoro kasi ako at hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Ang ibabahagi ko pala sa inyo ngayong araw ay nais ko sanang unawain ninyo ang aking saloobin sa bawat mga salita na aking ibabahagi. Huwag niyo sana akong husgahan pagkatapos ng kwentong ito. Gusto ko lamang na maunawaan ninyo ang lahat. Sa isang bayan sa Mindoro, sa pagkakatanda ko noong taong 1978, ay nasa 15 taon na ako. Nagbibinata na ako noon. Hindi na ako nag-aaral at bulakbol. Naimpluwensyahan ako ng pagbabarkada, kaya tumigil na ako sa pag-aaral. Kahit pilitin pa ako ni Tatay Imano, ay hindi ko pa rin siya pinapakinggan. Dalawa lang kami ni Tatay ang magkasama sa iisang bahay. Wala na si Nanay noon at iniwan na kaming dalawa ni Tatay. Hindi kasi natiis ni Nanay ang paghihirap namin, kaya iniwan niya si Tatay. Ang labis na galit ni Nanay kay Tatay ay dahil sa pagsusugal ng aking ama sa sabungan. Noong unay, hindi pa naman natutukso si Tatay sa pagsasabong sa sabungan. Abala pa nga siya noon sa pagiging isang construction worker, ngunit naengganyo siya ng pera at sa malaking kitaan sa sabong. Kaya naman sumama na si Tatay Imano dahil naengganyo siya at nakipagsabayan na siya rito. Naging maganda naman ang pagkapanalo ni Tatay dahil sa kanyang tandang na si Pula. Magaling ang manok na alaga ni Tatay na si Pula. Palagi itong nananalo, kaya naman naging malakas ang kitaan ni Tatay sa sabong. Yun din ang dahilan kung bakit mas lalo lamang naengganyo si Tatay na magsabong dahil sa malaking kitaan. Ngunit ang sunod-sunod na pagkapanalo na yun ay sunod-sunod din ang pagkatalo ang naging kapalit. Yun din ang dahilan kung bakit naging lubog kami sa utang na halos hindi na kami makakain sa araw-araw. Labis ang galit ni Nanay kay Tatay nang wala man lang pagbabago si Tatay. Ilang beses ding kinausap ni Nanay si Tatay na itigil na ang pagsasabong, ngunit hindi sa kanya nakinig si Tatay. Dahil doon ay napilitan si Nanay na iwan si Tatay, dala ang perang inipon nilang dalawa. Hindi na nagpaalam noon si Nanay kay Tatay at maging sa akin. Iniwan na lamang niya kaming dalawa ni Tatay. Sinubukan naming hanapin ni Tatay si Nanay para pigilan ito, ngunit naging huli na kami. Nakasakay na ito ng bus papunta sa lugar nito. Simula noon ay mas lalong naging dulong na rin si Tatay sa pagsasabong hanggang sa naimpluwensyahan na nga niya ako. Minsan ay sumasali na rin ako sa sabong para kumita ng pera. Gumawa ako ng alkansya kung saan doon ko hinuhulog ang napanalunan ko sa sabong. Isang gabi ay nagising kami ni Tatay
nang marinig namin ang pagkalampag ng mga manok naming alaga sa labas ng aming bahay. Mukhang may gumagambala sa mga ito. Binuksan ni tatay ang ilaw sa buong bahay. Lumabas kaming dalawa para tignan kung anong nangyayari sa labas. Ganon na lamang ang gulat namin nang mawala ang dalawang panabong naming manok. Bukas na ang kulungang hawla ng dalawang manok. Napamura si tatay nang mapagtanto namin na ninakaw ang aming dalawang manok. Binilinan ako ni tatay na hintayin ko siya sa bahay at hahabulin lang daw niya ang magnanakaw. Sinabi niya na baka hindi pa ito nakakalayo. Kumaripas ng takbo si tatay papalayo sa aming bahay at hinabol ang mga magnanakaw kung saan man ang mga ito naroroon. Ako naman ay tiningnan pa ang iba naming mga alagang manok at baboy. Nakahinga ako ng maluwag na hindi naman ang mga ito nagalaw. Tanging ang panabong na manok lamang ang kinuha. Kumuyom ang kamao ko habang iniisip kung sino ang may posibilidad na gagawa noon sa amin ni tatay. Hanggang sa sumagi sa isipan ko ang mukha ni Mang Angeles. Hindi naman ako nagbibintang sa mga sandaling yun, pero tumatak sa isipan ko ang sinabi niya sa amin ni tatay noong makalaban namin siya at siya ang natalo. Sinabi niya sa amin ni tatay na balang araw din daw ay magkakaroon siya ng manok ng katulad sa amin. Siya rin daw ang mananalo sa susunod. Umupo ako sa silya na nasa sala ng aming bahay. Hindi ako mapakali hanggat hindi pa bumabalik si tatay ng mga sandaling yon. Panay ang tayo at upo ko, sa kalakad na rin sa aming sala. Gustuhin ko mang sumunod kay tatay, ngunit hindi ko ginawa dahil maigpit niyang ibinilin na manatili lamang ako sa bahay. Ilang sandali ang lumipas at dumating na nga si tatay. Hingal na hingal siya, kaya agad ko siyang inabutan ng tubig. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang suntukin ang ibabaw ng mesa. Galit na galit si tatay ng mga sandaling yon at alam kong hindi ko siya mapapakalma. Nanatili akong tahimik at hinayaan siyang humupa ang kanyang galit. Noong medyo kumalma na siya, ay inis siyang nagsalita sa akin. "Pambihira! Di ko sila naabutan, anak! Tinangay na nga nilang manok nating dalawa! Nako, wala na tayo nitong panlaban sa sabukan!" Sambit ni tatay na puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Lumapit naman ako sa kanya para siya ay aluin. "Paano na to, tay? Paano natin mababawi ang ginastos natin sa dalawang tandang na yun? Saan tayo kukuha ng magandang tandang na panlaban sa sabong?" "Hayaan na muna natin yan, anak. Saka na lang natin isipin kung saan tayo bibili ng tandang. Matulog na nga tayo at bukas na bukas tutungo tayo sa barangay para ipaalam kay kapitan na ninakaw manok natin." "Sige po, tay. Mabuti pa nga po. Oo nga pala, tay. Sa tingin mo, sinong nagnakaw sa manok natin?" Bumuntong hininga si tatay bago siya nagsalita. "Yan ang hindi ko alam, anak. Kung sino man siya, malalaman at malalaman din natin. Huwag lang siyang magkakamali na gamitin ang dalawang tandang sa pagsasabong." "Hayaan mo na, tay. Kung ano man ang rason niya, unawain na lang natin. Hindi mo po ba naalala yung bilin ni Lolo Sison nung nabubuhay siya?" Ngumiti sa akin si tatay at ginulo niya ang aking buhok. Sa kanya ako inakbayan. "Oo na, Erico. Naalala ko na, anak. Huwag kang maging masama sa kapwa. Pero hindi naman dapat palagi tayong magpapaapi, anak. Tayo na nga nanakawan eh." Natawa na lamang sa akin si Tatay Imano at inakbayan ako. Pumasok na ako sa silid ng mga sandaling yun. Samantalay, nanatili si tatay sa sala at nag-isip. Sa sandaling yun,
Hindi na rin ako dinalaw ng antok sa pag-iisip kung sino ang nagnakaw sa amin. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni tatay. Antok na antok ako nang bulabugin niya ako sa aking silid. Naalala kong sasamahan ko pala siya na magtungo sa barangay. Mabilis naman akong naligo at kumain ng pandesal. Sumunod ako sa kanya nang nauna na siyang lumabas ng bahay. Nagmamadali na rin kaming dalawa sa daan para maabutan pa namin si Kapitan. Pagdating namin sa barangay hall, pagkatapos ng halos 15 minutos na lakaran mula sa amin, binati kaagad ni tatay si Kapitan Amil. Binati naman siya ni Kapitan pabalik. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si tatay at sinabi na niya kay Kapitan ang nangyari kagabi. Ayaw pang maniwala ni Kapitan Amil kay tatay nang sigundahan ko ang pagsusumbong ni tatay sa kanya. Kita ko ang pag-alinlangan sa mga mata nito habang nangangakong gagawin nito ang lahat para mahanap ang salarin. Nang matapos ang pag-uusap, ay nagpaalam na si Kapitan Amil dahil tutungo pa ito sa bayan para sa isang bulwagan na pupuntahan nito. Nagpaalam na rin kami ni tatay sa kanya. Noong medyo malayo na kami ni tatay at pabalik na sa amin, ay hindi ko maiwasan siyang tanungin tungkol kay Kapitan Amil. Tay, sa tingin mo ba tutulungan tayo ni Kapitan? Nako, huwag ka nang umasa sa kanya, anak. Kita mo naman ang naging kilos niya kanina, oh. Wala siyang interes na pakinggan ang hinaing natin. Paano ba kasi? Hindi natin siya binoto ng eleksyon, kaya siguro kumaganti. Ang ibig sabihin, tay, kalaban ang tingin niya sa atin? Ano pa nga ba, Erico? Gano'n naman talaga ang ilan sa mga opisyalis ng pamahalaan natin eh. Naku, anong gagawin natin ngayon, tay? Wala na tayong magagawa, anak. Hayaan na lang natin yung ninakaw na pangsabong natin. Balang araw ay malalaman din natin kung sinong may gawa nun. Sa ngayon, maganda na tayo pagdating sa bahay at tutungo tayo sa bukid. Ano pong gagawin natin doon? Ang dami mong tanong, anak. Malalaman mo rin kapag naroon na tayo. Kinakailangan natin ng pagkakakitaan. Kaya sumama ka na lang sa akin. Hindi na ako nagtanong pa kay tatay at kibit-balikat na lamang akong sumunod sa kanya. Pagdating namin sa bahay, ay pinadala sa akin ni tatay ang isang mahabang tabak. Wala akong ideya sa mga sandaling yon kung anong gagawin namin sa bukid. Sumunod na ako kay tatay noong nagsimula na kaming maglakbay sa masukal na daan patungo sa kabilang bundok. Halos 1 oras at kalahati ang paglalakad namin hanggang sa makarating kami sa isang malawak na nyugan. Tay, bakit tayo nandito? Baka makita tayo ng may-ari at pagalitan nila tayo. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi naman tayo magnanakaw eh. Magpupulot lang tayo ng mga nyug na nahulog. Bilisan mo at ang makahanap na tayo ng mga buko na pwede nating gawing kopra. Tatay naman eh. Kinakabahan ako sa ginagawa nating to ah. Sus, wala naman ditong nagpupunta na ganitong araw at oras. Kaya bilisan mo na riyan. Kinakailangan nating magdiskarte para magkapera. Kung makita man tayo ng may-ari, sabihin na lang natin na pinulot natin ang mga nyog. Hindi naman natin inakyat ang mga puno para kumuha. Napakamot na lang ako sa aking batok at wala na akong nagawa pa kundi sundin ng utos sa akin ni tatay. Kahit na kinakabahan ako, ay tinulungan ko na lang siya para maging mabilis na rin kami. Halos nasa 50 buko ang napulot namin ni tatay. Pinagtulungan namin yung dalhin sa isang tagong bahagi ng gubat at doon kami nagtagong dalawa habang kinukuha ang balat ng nyog. Si tatay ang nagbabalat at ako naman ang bumibiyak. Wala na rin kaming kinain kundi ang buko na lang din noong inabot na kami ng tanghali. Noon ko lang din napansin na wala ngang tumutungo sa bahagi ng gubat na yon
dahil masukal ito, walang linis. Nagtataasan ang mga ligaw na damo at iba pang mga ligaw na halamang nandoon. Hindi rin kami makita sa kinaroroonan namin ni tatay dahil sa mga kawayang naglalakihan at iba't ibang mga puno katulad ng mga mahogany, nara at balete. Gumawa na nga ng apoy si tatay para lutuin ang niyog na nabiyak ko. Habang niluluto namin ito sa mga baga, ay bigla na lang kaming nakarinig ng isang tilaok ng manok. Nagkatinginan kaming dalawa ni tatay at napakunot ng noo. Hindi naman sana namin yon papansinin nang marinig naming muli ang malakas na tilaok nito. "Tay, mukhang may tao. May nakatira ba sa tagong gubat na ito?" Hindi ko rin alam anak eh. Hindi ko pa naman kasi nilibot itong gubat kahit 2 beses na ako pumunta rito. Umalis na lang tayo, tay. Baka mamaya makita tayo ng kung sino mang may dala ng manok na yun. Sandali. Titignan ko kung saan nanggaling yung manok. Diyan ka lang. Samahan na kita, tay. Sige. Basta huwag ka lang maingay ha. Sumunod ka lang sa likuran ko. Tumango naman ako kay tatay. Binawasan niya muna ang apoy sa niluluto naming niyog bago kami nagsimulang maglakad. Tinahak namin ang direksyon kung saan nagmula ang tilaok ng manok. Palakas ito ng palakas, nang palapit naman kami ng palapit ni tatay. Nagtago kami sa malagong halaman at unti-unting sinilip ang kinaroroonan ng manok na tumitilaok. Ganon na lamang ang pagsinghap namin ni tatay nang makita namin ang isang malaking tandang na tila naghahanap ng pagkain. Kulay pula at itim ang balahibo nito na may kulay gintong halo. Sa unang tingin pa lang ay masasabing maganda ang lahi ng tandang. Tamang-tama para sa sabong. Base sa anyo at laki ng tandang ay wala ritong makakatalo kahit na anong klase pa ng manok sa sabungan. Kakaiba at mahiwagang tandang anak. Sino kaya nagmamay-ari dyan? Hindi ko akalain na may nakatira pala sa bundok na ito. Oo nga tay, mukhang maganda ang lahi ng manok na yan. Pero kailangan na nating umalis at baka makita pa tayo rito. Mabuti pa nga anak. Kailangan na rin nating iahaw ng kopra. Pahakbang na sana kami ni tatay para bumalik sa pinanggalingan namin nang makarinig kami bigla ng may magsalita. Hindi lang kami nito basta tinawag lang, kundi tinawag din maging ang aming pangalan. Nahintakutan kaming lumingon ni tatay sa pinanggalingan ng boses at mas lalong nanlaki ang aming mga mata nang makita namin ang isang lalaking may anyong isang tandang. Ito ang tandang na nakita namin kanina dahil yon ang kulay ng pakpak na kamay nito. Natatakot akong napahawak sa braso ni tatay nang muling magsalita ang misteryosong lalaki. Tinatawag kami nito ni tatay pero hindi kami kumilos ng aking ama at nanatili lamang nakatayo. Nanginginig ang tuhod at ang buong katawan. Sunod-sunod ang paglunok na nagawa ko nang unti-unting lumapit ang misteryosong lalaki sa kinaroroonan namin ni tatay. Unti-unting dumilim ang paligid at para kaming hinihila patungo sa ibang dimensyon ng mga sandaling yon. Nakakahilo dahilan para ipikit ko ang aking mga mata. Noong medyo kumalma na ay nagmulat na ako. Sumalubong sa aming dalawa ni tatay ang malaberding kagubatan. Nakatayo pa rin sa aming harapan ang misteryosong nilalang. Ngumiti ito sa amin at nagpakilala siyang si Tandasoro. Isa raw siyang elemento na nagbabantay sa mga manok at gubat na yon. Hindi pa rin kami makapagsalita ni tatay dahil sa gulat. Muling nagsalita si Tandasoro at sinabi niya sa amin ang dahilan ng kanyang pagpapakita sa amin. Ayon sa kanya, ay matagal na raw niya kaming sinusubaybayan ni tatay. Isa raw kaming mabait na sabongero. Mabait daw kami sa kapwa at may busilak na puso
Nalaman din niyang ninakaw ang aming 2 manok na siyang pinanlalaban namin sa sabong. Kaya raw siya nagpakita sa amin ay para tulungan kami sa suliranin naming kinakaharap sa buhay kapalit ang isang tungkulin. Laganap na raw ang kasamaan sa mundo at may nagbabadya raw na isang pinuno ng aswang na gustong maghasik ng kasamaan sa aming bayan. Kinakailangan niya raw kaming 2 ni tatay para kalabanin ang mga ito upang maging manatili ang kapayapaan sa aming bayan. Mariin naman kaming tumanggi ni tatay dahil hindi namin kayang gawin ang tungkuling hinihingi nito. Ang rason namin ay wala kaming kakayahan na makipaglaban sa mga aswang lalo pat mahina kami. Doon ay binunot niya ang isa sa mga balahibo niya at ibinigay niya yon sa akin. Kinuha naman niya ang kanyang kuko na siyang parang tari ng isang manok. Ibinigay naman niya yon kay tatay. Tinatawag daw yung mutya at ang mutya na raw na yon ang magbibigay sa amin ng lakas sa pakikipaglaban. Poprotektahan din daw kami nito mula sa kasamaan. Pagkatapos niyang ipaliwanag sa amin ang lahat, ay pinaalis na niya kami at tinawag na isang antingero. Nagising na lang kami ni tatay na nakahiga sa damuhan. Mabilis kaming bumangong 2 at tumingin sa paligid. Naroon naman kami sa pinanggalingan namin kung saan namin niluluto ang mga nyog. Wala namang nangyari sa aming masama. Akala namin ni Tatay Imano ay nanaginip lamang kami, pero laking gulat namin nang makita naming 2 ang aming hawak-hawak. Hawak ni tatay ang tari na binigay ni Tandasoro at ako naman ay hawak ang balahibo nitong kulay itim. Natigagal kami ni tatay kung kaya't mabilis kaming kumilos at tinupok ang apoy. Niligay namin sa sako ang mga naluto ng nyog at pinasan namin ang 2 sako. Balak naming balikan na lang bukas ang mga natira. Panay ang dasal namin habang tinatahak ang daang pauwi sa sobrang takot at kaba. Mas lalo lamang kaming nagulat ni tatay nang pagdating namin sa bahay ay may 2 ng tandang nakakaiba ang nasa kulungan. Kapareho ito ng kulay ni Tandasoro. Toy, hindi ba naengkanto tayo dahil sa pagkuha natin ng mga nyog? Mukha nga anak. Bilisan mo riyan at magpapatingin tayo kay Kasiling. Baka naman alam niya kung paano tayo makawala sa pagkakaengkanto sa atin. Iniwan na nga namin ni tatay ang 2 sako ng nyog sa gilid ng bahay at agad na binaybay ang daan patungo sa bahay ni Kasiling. Pagdating namin sa bahay nito ay nagulat pa ang albularyo nang makita kami ni tatay. Pinapasok niya agad kami sa balkonahe para tanungin kung ano ang pakay namin sa kanya. Sinabi naman agad ni tatay ang buong pangyayari. Pinaghintay kami ni Kasiling sa sala para kunin ang kanyang kasangkapan na gagamitin niya para matingnan kami ni tatay. Noong makabalik na siya, ay agad niya kaming pinaupo sa upuang kahoy. Dinikit niya agad ang isang medalyon sa aking noo. Pumikit siya at nagdasal. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumungo siya kay tatay at ito naman ang kanyang dinasalan. Pagkatapos nun ay pinalagay niya sa aming tiyan ni tatay ang isang itlog. Naghintay kami ng halos 5 minuto bago niya yung kunin at basahin sa isang malinis at puting plato. Nanlaki ang mga mata namin ni tatay nang makita namin na parehong forma ng isang tandang ang lumabas na resulta sa nabasag na itlog. Bumaling sa amin si Kasiling para sabihin kung ano ang pahiwatig nun. Maging panatag ang loob ninyong mag-ama. Hindi masamang engkanto itong nilalang na nakausap ninyo kanina. Sa halip nga'y dapat kayong magpasalamat dahil napili niya kayong pagkatiwalaan ng 2 bagay. Anong ibig mong sabihin, Kasiling? Kayo ang pinili niyang tagapagmana ng kanyang 2 mutya
na pinangangalagaan. Isa na kayong antingero na mag-ama. Dapat lamang na ingatan ninyo ang mga bagay na ibinigay sa inyo. Ito lamang ang makakatulong sa inyo upang harapin ang masasamang nilalang tulad ng aswang. Sigurado ho ba kayo, Kasiling? Hindi po ba kami naengkanto? Oo nga, Kasiling. Baka mamaya'y unti-untiin niya kami. Wala siyang gagawin sa inyong mag-ama kung gagampanan ninyo ang inyong tungkulin. Ingatan ninyo ang mutya ng pakpak at mutya ng tari kung ayaw ninyo magalit sa inyo ang engkanto. Kung kailangan nyo ng tulong na dalawa, ay tumungo lamang kayo dito sa akin. Binilinan kami ni Kasiling ng mga dapat naming gawin. Sinabi rin niya na dapat ay walang makakaalam tungkol sa mutya na aming tangan at baka raw kunin yun ng mga taong magkaka-interes. Ipinaliwanag din niya sa amin kung paano yun palakasin, maging ang aming pisikal na katawan, pananampalataya at kaluluwa. Nang matapos, ay pinauwi niya kaming dalawa ni tatay at pinag-iingat sa bawat hakbang na gagawin namin. Hindi pa rin kami makapaniwala ni tatay noong nakarating kami sa bahay. Hanggang sa mga sandaling yon ay estranghero pa rin sa amin ang buong pangyayari. Napatingin kami sa dalawang manok na naroon na alam naming galing mula sa engkanto na si Tandasoro. Hindi kami makapaniwala na mangyayari sa amin ang ganoong bagay. Makalipas ang ilang araw, ay patuloy kami sa pag-iensayo ni tatay para mapalakas ang aming katawan at gumaling kami sa pakikipaglaban. Lahat ay ginawa namin para na rin mapalakas namin ang mutya naming hawak. Nilaban din namin ni tatay ang dalawang manok na siyang ibinigay sa amin ni Tandasoro at wala man lang kaming kahit ni isa itong pagkatalo. Isang araw ay palabas na kaming dalawa ni tatay sa sabungan nang matapos ang laban. Ang nakalaban namin ng araw na yon ay si Mang Angeles. Hindi na sa amin bago ang kayabangan niya at hindi pagtanggap sa pagkatalo. Nakilala rin namin ni tatay ang manok na inilaban nito sa amin kanina. Yon ang manok namin na ninakaw. Hindi na kami kumibo noon ni tatay dahil ayaw namin ng gulo. Subalit, hindi namin inaasahan na aabangan niya kami sa labas ng sabungan dahil lamang sa kanyang pagkatalo. Kasama pa niya ang tatlo niyang kasamahan na palaging nakabuntot sa kanya. Hoy! Hindi ko alam kung bakit palagi kayong panalong dalawa. Na tuwing magsasabong kayo. Ano bang mayroon sa mga manok ninyo? At mukha yatang swerte kayo Wala naman, Paring Angeles. Inaalagaan lang namin ng tama. Inuhubog din ang lakas para maging handa sa laban. Ang yabang mo na, Imano Porque ba sunod-sunod ang pagkapanalo ninyo yung nagyayabang ka na? Paring Angeles, hindi naman ako nagyayabang Sinasabi ko lang ang totoong pag-aalaga sa mga manok ko. Magsaya ka na ngayon, Mano. Kayo ng anak mo. Dahil baka sa mga susunod na araw ay sunod-sunod na pagkatalo ang maranasan ninyo. Ayos lang naman ang matalo, pare. Tatanggapin naman namin yon. Kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Mang Angeles nang marinig niya ang sinabi ni tatay. Inis na inis siya at mukhang hindi matanggap ang sagot sa kanya ng aking ama. Aalis na sana kami para lagpasan sila nang bigla niya na lamang tinulak si tatay, dahilan para madapa ang aking ama sa lupa. Agad ko namang dinaluhan si tatay para tulungan siya sa pagtayo. Nagtawanan ang mga kasama ni Mang Angeles na para bang iniinsulto nila kami. Pinalibutan kami ng mga ito. Hinawakan ko si tatay sa kanyang braso para depensahan siya. Hindi ko gusto ang pagkatalo ko ngayong araw, Imano. Gusto ko lang bawiin yun mula sa inyo ng anak mo. Hindi ko rin gusto ang pagsasalita mo. Wala namang kaming ginagawang masama sa iyo, Angeles.
Naging patas naman ang mga manonood kanina sa laro Malinaw naman na panalo ang manok ko. Yun ang nakapagtataka. Mukhang may daya Hindi kami nandadaya, Mang Angeles. Sa katunayan nga ikaw tong nagnakaw ng manok namin. Akala mo ba'y hindi namin makikilalang manok na pinanglaban mo kanina? Ano ba pinagsasabi mo, bata? Hindi mo ba alam na may mga manok na kapareho? Paano ka nakakasiguro na manok nyo ngayon? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Angeles. Sinenyasan ni Mang Angeles ang mga kasama niya. Nanatili siyang nakatayo habang sumusugod ang tatlong lalaking may malaking katawan. Humanda kaming dalawa ni tatay sa pag-atake ng mga ito sa amin. Susuntukin na sana ako ng isa sa aking muka nang masangga ko ang kamao nito. Isang suntok ang aking pinakawalan sa mukha nito. Tumilapo ng lalaki sa isang malaking puno ng nyog na naroon. Pagkatama ng likod nito sa puno ng nyog, ay agad itong nawalan ng malay. Napatumba rin ni tatay ang isa pang kasama nito. Kaya si Mang Angeles na lamang ang natira at ang isa pa nitong kasama na lalaki. Nanlalaki ang kanilang mga mata nang tingnan namin sila ni tatay. Dali-daling tumakbo palayo si Mang Angeles kasama ang isa nitong kasama. Nagkatinginan kaming dalawa ni tatay. Noon lang namin naramdaman ang lakas ng mutya na bigay sa amin ng engkanto na si Tandasoro. Napangiti kami ni tatay at umiling sa isa't isa. Tinignan namin ang manok na binitawan namin kanina at nanatili naman ang mga itong naroon habang kumakahig. Inakbayan ako ni tatay pagkatapos naming buhatin ang dalawang manok na aming pangsabong. Pagsapit ng hapon, ay naisipan namin ni tatay na tumungo sa kabilang baryo para bisitahin si Kasiling. Naisip din namin kung makausap ang matanda tungkol sa mutya na aming taglay at kung paano namin yung gagamitin para labanan ang mga aswang. Daladala ko ang aking pamaypay kung saan doon ko nilagay ang mutya ng pakpak na bigay sa akin ni Tandasoro. Si tatay naman ay nagpagawa siya sa panday ng isang malaking tari bilang sandata niya sa pakikipaglaban kung sakali man na makatagpo kami ng aswang. Ang mutya ng tari ng manok ay ginawa niyang kwintas para hindi yun mawala. Malapit na ring sumapit ang gabi noon. Napag-usapan namin ni tatay na bukas na lang kami tutungo kay Kasiling, subalit magiging abala kami bukas sa koprahan. Tinahak na nga namin ang daan patungo sa bahay ni Kasiling. Mag-isa lang itong nakatira sa bahay nito dahil ayon sa balita ay iniwan ito ng kanyang pamilya. Ang rason ay dahil daw sa pagiging albularyo nito. Malapit na sana kami sa bahay ni Kasiling nang marinig namin ang nakakakilabot na sigaw nito mula sa kanyang tahanan. Agad kaming tumakbo ni tatay patungo sa bahay ng albularyo. Narinig namin ang kakaibang ungol ng isang nilalang na hindi namin malaman kung ano. Naramdaman na lang namin bigla ang pag-iinit ng aming mutya. Naalala namin ang sinabi ni Kasiling na kapag uminit daw yon, ang ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Mabilis kaming umakyat ni tatay sa hagdanan at sinipa ang pintuan ng bahay ni Kasiling. Naabutan namin siyang nakikipagpambuno sa isang malaking ibon. Itim na itim ang kulay nito. Kasing laki ito ng isang tao. Matutulis ang mga balahibo nito at naglalaway dahil sa may kakaiba itong mahabang dila. Pulang-pula ang nanlilisik ng mga mata. Napalunok ako ng sunod-sunod at maging si tatay dahil yun ang unang beses naming makakita ng aswang. Nanginig ang tuhod ko at dagli ang nakaramdam ng takot. Tinignan ko si tatay at namumutla siya habang nakatingin sa nilalang. Kung hindi pa sumigaw si Kasiling para humingi ng tulong,
ay baka hindi na kami nakakilos. Tinakbo namin ni tatay ang direksyon ng aswang. Mabilis na ginamit ni tatay ang kanyang tari na nakakabit sa kanyang kamay. Ako naman ay mabilis kong pinalipad ang aking pamaypay at umikot-ikot yun sa pakpak ng aswang. Nalagas ang balahibo nito nang tamaan ng aking pamaypay. Pagkatapos nun ay hinawakan ko ang aking pamaypay at mabilis na lumikha ng hangin. Umalis sa pagkakadagan ng aswang at binitawan nito si Kasiling. Nilapitan ko si Kasiling para tulungan siya mula sa pagkakahiga. Hinarap naming tatlo ang aswang na noon ay nakatingin sa amin ng diretsyo. Mabuti't dumating kayo! Kung hindi baka tuluyan niya akong napatay. Napakalakas niya kaya hindi ko nakayanan. Bakit niya ho ba kayo sinugod, Kasiling? Gusto niya akong patayin. Galit na galit siya nang mabawi ko ang mag-ina mula sa kanya. Nakakainin niya sana. Kami na hong bahala sa kanya ni Tatay Kasiling. Magpahinga ka muna at mukhang nawalan kayo ng lakas. Pinaupo namin si Kasiling at agad naman naming binalingan ni tatay ang aswang. Narinig namin itong humahalakhak ng malakas na para bang isang nakakatawa ang desisyon naming labanan siya. Lumabas ito ng bahay ni Kasiling at mabilis na lumipad patungo sa bakuran. Ramdam namin ni tatay ang malakas na enerhiya nitong taglay at alam namin sa mga sandaling yon na hindi ito madaling makalaban. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking pamaypay at ganoon din ang pagkakahawak ni tatay sa kanyang tari. Narinig namin ni Kasiling na sumigaw mula sa kanyang balkonahe. Bumaba siya at lumapit sa amin ni tatay. May isinilid siya sa aming bulsa na asin sa kabawang. Pagkatapos nun, ay mabilis na siyang umakyat sa kanyang bahay at sinara ang mga bintana at pinto. Napailing na lamang kami ni tatay dahil sa ikinilos na yun ni Kasiling. Alam din kasi namin na natatakot ang matanda sa kaligtasan nito. Muli naming hinarap ang aswang na noon ay sumusugod na papunta sa amin. Mabilis ang pagkilos ko at nagkahiwalay agad kami ni Tatay Imano. Tumungo siya sa kaliwang bahagi at ako naman sa kanang bahagi. Luminga-linga sa amin ang aswang at tila naguguluhan siya kung sino ang kanyang unang papaslangin sa amin ni tatay. Hanggang sa bigla na lamang itong naglikha ng ingay na napakalakas. Para kaming nabibingi ni tatay. Napatakip ako sa aking tenga habang nakatingin sa aswang. Lumipad ito paitaas at mabilis na bumulusok paibaba. Sinalakay nito si tatay na mabilis namang naiwasan ng aking ama. Napamura ako nang madapa si tatay nang tamaan ng malaking pakpak ng aswang. Agad akong kumilos mula sa likuran nito at pinalipad ang aking pamaypay. Tumusok ito sa likuran ng aswang na ibon dahilan para gumewang-gewang ito. Kinuha ko ang pagkakataong yun para sabuyan ito ng asin na siyang sinilid kanina ni Kasiling. Lumikha ng malakas na ingay ang aswang at tila ito ay nasasaktan. Kumaripas ako ng takbo at sinipa ang aswang mula sa likuran nito kasabay ang paghugot ko ng aking pamaypay. Si tatay naman ay kumilos din at mabilis niyang pinagtataga sa buong katawan ang malaking ibon na aswang gamit ang tari. Hinang-hina ang aswang na bumagsak sa lupa. Agad siyang inapakan ni tatay sa dibdib para hindi na ito makawala pa. Narinig namin ang pagbukas ng pinto ng bahay ni Kasiling. Akma na sanang tatapusin ni tatay ang aswang gamit ang kanyang tari nang sumigaw si Kasiling. Sandali! Hindi niyo siya pwedeng patayin! Kailangan ko siyang magamot! Ano ang ibig niyo sabihin, Kasiling? Bakit hindi pwede? Hindi ba't itong kagustuhan ng engkanto na nagbigay sa amin ng mutya? Ang paslangin
ang masasamang nilalang tulad ng aswang para manatili ang kapayapaan sa ating bayan. Yun nga ang sabi ko sa inyo. Pero hindi ibig sabihin ay patayin ninyo ang lahat. Paano kung ang iba sa kanila ay hindi ginustong maging aswang at gustong bumalik sa normal ang buhay? Kung yun ang gusto mo, Kasiling, hindi namin hahadlangan ang gagawin mo. Tulungan niyo akong dalawa. Gayahin niyo ang bawat kilos at galaw ko. Gayahin niyo rin ang mga sinasabi kong panalangin. Tumango kami kay Kasiling. Sinundan nga namin ang mga ginawa niyang pagsayaw sa harap ng aswang. Pinagsaklob namin ang aming dalawang palad at nag-usal ng panalangin. 3 beses yun nadasal at iba na naman nadasal ang aming binigkas. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang umungol ang ibon na aswang. Kinurap ko pa ang aking mga mata nang makita kong unti-unting nagpalit ng anyo ang aswang na ibon. Naging isa itong tao. Nakilala namin ang lalaki na si Mang Ben. Wala itong malay pero ilang sandali lang ang lumipas nang sumuka ito ng itim na likido kasama ang isang itim na bertud. Kinuha yun ni Kasiling at mabilis na dinurog gamit ang bato na nakuha nito sa bakuran. Tinignan namin si Mang Ben na wala pa ring malay. Nilapitan ito ni Kasiling at dinama ang dibdib nito. Napahinga si Kasiling nang malaman na buhay pa si Mang Ben. Kumuha ng tubig si Kasiling sa isang tadyaw na naroon sa kanyang bakuran. Agad niya itong sinaboy kay Mang Ben, dahilan para magising ito. Gulat na gulat si Mang Ben nang makita niya kami pagkagising niya. Taranta itong tumayo at tinakpan ang kanyang kahubaran. Umuwi ka na sa inyo, Ben! Isa ka na ngayong normal na tao! Kinuha ko na ang itim na bertud sa katawan mo. Sana'y magbagong buhay ka na! Takang-taka si Mang Ben nang mapatingin siya sa aming dalawa ni tatay. At nag-aapoy na naman ang mga mata niya na bumaling kay Kasiling. Matapos niya kaming titigan ay kumaripas na siya ng takbo pauwi sa kanila. Bakit mo siya hinayaan makaalis, Kasiling? Paano ka nakakatiyak na hindi na siya aswang? Nakuha ko na ang itim na bertud sa kanyang katawan. Ang hihintayin lang natin ay kung paano sila namumuhay ng normal. Kung hindi niya kakayanin, mamamatay siya, bata. Kung ganon, isa nga palang aswang ang pamilya nila Ben. Oo, Imano. At humanda kayong mag-ama dahil sigurado akong babalikan tayo ng kapatid niyang si Celso. Oras na malaman nito ang ginawa natin kay Ben. Kung kanina'y natatakot kami sa maaring mangyari. Pero ngayong nakakalaban na kami ng aswang ay mukhang kakayanin na naming lumaban ng anak ko. Natutuwa ako kung ganon, Imano. Ngunit huwag kayong pakampante dahil mas malakas si Celso kaysa kay Ben. Ilang beses ko nang sinubukan na labanan si Celso. Ngunit hindi ko siya kayang matalo-talo. Sana nga'y matalo niyo siya nang magkaroon na ng kapayapaan dito sa ating baryo. Pinatuloy kami ng mga sandaling yun ni Kasiling sa kanyang bahay. Doon na rin niya kami pinatulog ni tatay. Kaya kinabukasan na kami nakauwi sa aming tahanan. Tinignan namin ang aming manukan at napahinga kami ni tatay ng maluwag nang walang nagnakaw doon. Lumipas ang ilang araw ay nabalitaan na lang namin ang pagkamatay ni Mang Ben. Dahil sa pagkamatay nito'y umuwi si Mang Celso. Ito lang kasi ang pamilya ni Mang Ben at wala nang iba pa. 2 araw lamang ang lamay ni Mang Ben bago ito inilibing. Noong araw matapos ilibing si Mang Ben, ay naisipan naming tumungo sa bahay ni Kasiling. Balak lang namin sana ni tatay na tanungin ang matanda kung bakit namatay si Mang Ben. Gayong kinuha lamang ni Kasiling ang bertud sa kanyang katawan. Pagdating namin sa kanyang bahay, ay natanaw namin si Mang Celso na naglalakad sa ibabaw ng pilapil.
Mukhang patungo rin ito sa bahay ni Kasiling. Naabutan namin si Kasiling sa balkonahe ng bahay nito at mukhang may inaasahan na darating. Dahil naparito kayong dalawa, sana'y tulungan niyo ko kay Celso. Ang enerhiya niya na puno ng kasamaan ay nararamdaman ko kahit nasa malayo pa lang siya. Huwag kayong mag-alala, Kasiling. Nandito kami para tulungan ka. Iniwan ko muna sila tatay at Kasiling sa balkonahe at kumuha ako ng asin at bawang mula sa kusina nito. Kinuha ko rin ang buntot ng pagi na nakasabit sa dingding. Pagdating ko sa balkonahe ay ibinigay ko kay tatay ang asin at bawang. Huminga ako ng malalim habang hinihintay namin ang paglapit ni Mang Celso. Nagdasal agad ako sa likuran ng aking isipan para sa aking mutyang tangan. Naramdaman ko yung nagiinit at mas lalong lumalakas. Huminto si Mang Celso sa bakuran ng bahay ni Kasiling. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa aming tatlo. Ilang sandali pa ay nasa hagdan na ito. Hindi man lang namin namalayan ang bilis ng pagkilos nito. Agad niyang sinakal si Kasiling na noon ay hindi nakaagap sa pagdating ni Mang Celso. Mabilis kaming kumilos ni tatay. Hinila ni tatay si Mang Celso sa kwelyo ng suot nitong polo at agad na hinagis sa bakuran. Lumapit naman ako kay Kasiling para alalayan siya mula sa panghihina ng tuhod nito. Napatingin ako sa paligid na nilalamon na ng kadiliman ang buong kapaligiran. Dumako ang mga mata ko kay Mang Celso nang sumigaw siya ng malakas. Galit na galit siyang nakatingin sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko. Pinatay niyo siya! Hindi namin siya pinatay, Celso. Tinulungan lang namin siyang magbagong buhay. Dahil sa ginawa niyo ay pinatay niyo siya. Wala kayong ibang hangad na mga antingero at ikaw, siling na albularyo, kundi patayin kaming mga aswang. Ginawa ko lamang ang nararapat, Celso. Alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ko nakasalanan kung bakit namatay ang kapatid mo. Wala kang alam. Kaya sa ginawa mo ay para mo na rin siyang pinaslang at hindi matatapos ang gabing ito na hindi ako nakakahibaghiganti. Mabilis na kumilos si Mang Celso. Para siyang lumulutang sa hangin kapag kumikilos siya. Hindi ko mahabol ng aking paningin ang kanyang mga galaw. Pero tulad ng isang manok, ay mabilis ko siyang kinalmot gamit ang aking hawak na pamaypay. Galit na galit siyang bumaling sa amin nang masugatan ko ang kanyang braso at maging dibdib. Sinipa niya ako sa aking tiyan na siyang dahilan kung bakit nahigit ko ang aking hininga. Lumipad ako patungo sa labas ng balkonahe. Bumagsak ang likod ko sa lupa, ngunit baliwala lamang yun. Agad akong tumayo at tumabi kay tatay. Nilingon ako ni tatay at tumango kami sa isa't isa. Tumakbo akong muli patungo kay Mang Celso. Hinila ko siya ng buong lakas sa kanyang damit at malakas ko siyang sinipa patungo sa kinaroroonan ni tatay. Agad namang kumilos si tatay at mabilis niyang sinugatan si Mang Celso sa braso nito at dibdib gamit ang tali. Napasigaw ng malakas si Mang Celso nang masugatan siya. Nang tuluyan nang dumilim ang paligid, ay unti-unting tumayo si Mang Celso. Sumigaw siya ng malakas at mabilis siyang nagpalit ng anyo sa isang napakalaking itim na ibon. Kagaya ng kapatid niyang si Mang Ben, ay ganoon din ang kanyang itsura. Lumukso ako ng mataas at para akong lumilipad sa ere. Sumunod din si tatay sa akin. Pinagtulungan naming dalawa si Mang Celso na patumbahin, ngunit mabilis din kumilos ang aswang. Bumubulusok ito sa lupa at lumilipad uli pataas, para bang nililito niya kaming dalawa ni tatay. Hanggang sa magdesisyon kaming dalawa ni tatay
na maghihintay siya sa ibabaw ng puno at ako naman ang sa ibaba. Hinintay naming bumulusok si Mang Celso sa ibaba. Hinintay ko ito at agad kong hinagis ang aking pamaypay sa ere. Tumusok yun sa tiyan ni Mang Celso. Kinuha naman ni tatay ang pagkakataon na yon para lundagan si Mang Celso at saksakin ang 2 pakpak nito ng tari. Ngunit malakas na ginalaw ni Mang Celso ang kanyang 2 pakpak, dahilan para liparin kami ni tatay sa hindi kalayuan. Napadaing ako nang tumama ang aking katawan sa isang punong kahoy. Hilo pa ako noon nang marinig ko ang sigaw ni Kasiling. Sa nanlalabo kong paningin ay natanaw ko siyang nilalapitan ni Mang Celso. Pinilit kong tumayo at pinakalma ang aking sarili. Hinanap ko si tatay para malaman ko kung maayos lang ba siya. Nang makita ko siyang maayos naman, ay agad din akong kumilos. Mabilis na tumakbo si tatay sa kinaroroonan nila Mang Celso at Kasiling. Ngunit nahuli siya nang bumaon ang mahahabang kuko ni Mang Celso sa tiyan ni Kasiling. Nanlaki ang mga mata ko nang hugutin ni Mang Celso ang puso at mga lamang loob ng matandang albularyo. Sa nangihinang katawan ni Kasiling ay hinagisan niya ng asin at bawang ang aswang. Yun ang dahilan kung bakit nabitawan ni Mang Celso si Kasiling. Galit na sinaksak ni tatay ng tari si Mang Celso sa liig nito. Ilang ulit yung ginawa ni tatay hanggang sa manghina ang aswang. Ako naman ay tumungo kay Kasiling na noon ay nakahandusay na sa sahig ng balkonahe nito. Kasiling! Kumapit ka! Lumaban ka! Ang bilin ko sa inyo, bata. Huwag ninyong hayaan na maghari ang kasamaan sa baryong ito. Pangako, Kasiling! Kumapit ka't dadaling ka namin sa ospital! Marahas na umiling sa kailing sa akin. Hindi na rin siya nakapagsalita ng mga sandaling yon dahil sumuka na siya ng dugo. Ilang sandali pa ang lumipas ay mas lalo lamang bumigat ang kanyang hininga hanggang sa tumigil na ito. Mulat na mulat ang mga mata ni Kasiling nang bawian siya ng buhay. Napakuyom ang kamao ko habang nakatingin kay Mang Celso na noon ay nakikipagpambuno kay Tatay Imano. Tumayo ako at iniwan si Kasiling sa kinaroroonan nito. Tumakbo ako patungo kay Mang Celso at walang awang pinagsasaksak siya gamit ang aking pamaypay. Sinabuyan ko pa siya ng asin at bawang na mas lalong nagpahina rito. Hingal na hingal kaming dalawa ni tatay na napaupo sa lupa nang hindi na lumalaban si Mang Celso. Unti-unti na rin itong nagpalit ng kanyang anyo. Kitang-kita namin ang mga saksak na sugat niyang natamo sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ang lumipas ay umubo ito at sumuka ng dugo. Sinubukan itong magsalita pero hindi nito magawa dahil lalo lamang dumarami ang paglabas ng dugo sa bunganga nito. Tumayo si tatay at nanginginig ang kamay niya na may hawak na tari. Napatingin siya kay Kasiling. Umigting ang panga niya nang makitang wala ng buhay ang matanda. Tinignan niya si Mang Celso at blanko ang mga mata ni tatay nang pugutin niya ang ulo ng aswang. Lumapit ako kay tatay at sinubukan ko siyang pakalmahin. Sumunod ako sa kanya nang humakbang siya patungo sa balkonahe ng bahay ni Kasiling. Napaluhod si tatay at ilang beses siyang sumigaw ng malakas. Ramdam ko ang galit at pagsisisi niya habang nakatingin kay Kasiling. Hindi natin siya nagawang iligtas. Hindi ko man lang nagawang patayin si Celso bago siya nakarating kay Kasiling. Kasalanan ko ito. Tay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Maging ako man ay nahuling dumating. Hindi natin kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito.
Ginawa naman po natin ang lahat eh. Kung ginawa natin ang lahat, bakit hindi natin siya nagawang iligtas? Nabitiwan ko si tatay sa paghawak sa kanyang balikat nang marinig ko ang kanyang sinabi. Napasandal ako sa dingding ng bahay ni Kasiling at hindi ko na rin napigilan ang sarili kong umiyak. Ibinuhos namin ni tatay ang lahat ng luha ng gabing yun. Sinunog din namin ang katawan ni Mang Celso nang wala na ritong makakita pa. Kinabukasan ay dinala namin sa morgue si Kasiling para maasikaso ang kanyang libing. Kami na ring dalawa ni tatay ang nag-asikaso sa lamay ni Kasiling dahil wala na itong pamilya. Tumulong din ang ibang mga kabaryo na napalapit kay Kasiling dahil sa panggagamot nito. Labis ang lungkot ng ibang mga taga-nayon dahil nawalan kami ng isang malakas na albularyo. Nag-aalala sila dahil ngayong wala na si Kasiling ay wala nang manggagamot sa aming nayon. Maging kami ni tatay ay inaalala ang bagay na yun dahil napakagaling ni Kasiling at wala kaming ibang kilala na sumunod sa kanyang yapak na taga-nayon. Pagkatapos ng 5 araw, ay inilibing na nga sa bayan si Kasiling. Maraming mga nakipaglibing sa matanda sa kahuli-hulihan nitong sandali. Noong matapos ang libing, ay nag-uwian na rin ang mga taga-nayon. Naiwan kaming dalawa ni tatay habang nakatunghay sa puntod ni Kasiling. Napangiti ako ng mapait at ganoon din si Tatay Imano. Pangako, Kasiling. Gagawin namin ang lahat ng anak ko. Manatili lamang payapa ang buong bayan natin. Pipigilan namin ang kasamaan sa lugar na ito, Kasiling. Iisa-isahin naming ubusin ni Tatay Imano ang mga aswang. Sana'y patawarin mo kami, Kasiling, na hindi ka man lang namin nailigtas ng araw na yon. Hayaan mo, tutuparin namin ni Erico ang gusto mong gawin sa buong nayon. Umihip ang hangin ng malakas ng mga sandaling yun at ramdam namin na naroon lamang si Kasiling sa aming tabi at nakikinig. At sa haplos ng hangin sa aming balat ay wari bang sinasabi nito na wala kaming dapat ipag-alala ni tatay at ihingi ng tawad. Napatingin ako sa kalangitan at napakaaliwalas ng ulap. Tiningnan ko si tatay, saka ko siya ginitian. Tara na, tay! Simula na ng pagbabago sa ating buhay, gaya ng pangako natin kay Kasiling. Huwag kang mag-alala, anak. Sisiguraduhin ko na magiging magaling tayong antigero. Sisiguraduhin natin na wala nang mamamatay. Pangako natin yan, tay. Para sa ating tungkulin, para kay Tandasoro, para kay Kasiling, at para sa buong tao sa ating bayan. Pangako yan, anak. Muli naming sinulyapan ang puntod ni Kasiling bago kami nagdesisyon na umalis. Simula ng araw na yon, ay ginawa namin lahat ni tatay para lamang lumakas kami at mas lalong gumaling. Sa paglipas ng taon, ay marami na rin kaming mga natulungang mga tao. Tulad ng mga inaapi, inaaway, o kaya naman ay inaabuso. Sa pagsapit naman ng gabi, ay pumapaslang kami ni tatay ng mga aswang. Ang iba ay nakakatakas dahil sa takot sa amin at ang iba naman ay pinipiling labanan kami na humahantong sa kanilang kamatayan. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang buong karanasan ko noong kabataan ko. Hanggang sa ngayon ay inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Ngunit palagi ko na lamang iniisip na yun talaga ang nakatadhana. Si Tatay Imano ay pumanaw na noong 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang mga baon nilang dalawa ni Kasiling na mga kaalaman ay babaunin ko yun buong buhay at akin yung pinapahalagahan. Hanggang dito na lamang po, Karine. Maraming salamat sa pagbibigay buhay sa aming kwento.
Wakas.